kapaksiw, good evening sa lahat. Eto, magbigay na naman namin sa Ate Bit na kasalampak dito sa sahig. Alam niyo mga kapaksiw, good evening. Ipabahagi ko lang sa inyo ang isang bagay na ito ay naranasan ko sa buhay. Ito po ay naranasan ko ng ilang taon, halos 20 years or 30 years na akong nagdurusa. Sana naman sa aking mensaheng ito, sa year 2025 ay mabago naman ang buhay ko. Kaya mga kapaksiw, magandang gabi at Happy New Year. Masaganang bagong taon sa atin lahat. Ito na, kasalpak ako. Alam niyo mga kapaksiw, no, tulad ko rin na mga nanay na single mom at may asawa, pero tayo po yung obligadong maghanap buhay, ay sana ako sa inyo. Ito na nga po. Isa po akong nanay. Mayroon akong 5 anak at mayroon akong mga kapatid na inalagaan na may mga sakit. Alam niyo mga kapaksiw, since na ako'y bata pa, alam ko na kung paano talaga patakuhin ang buhay na mahirap. Kasi po ako ay pinanganak sa Mindanao na isang mahirap. At ako po ay pinanganak na wala pong pinag-aralan. Ngunit, nagsikap ako ng sarili ko na makamit ko kahit papaano yung kunting pinag-aralan. So, nakaabot po ako ng 3rd year high school. Hindi po ako graduate ng high school. Pero sa kasagsagan nung time na yon na ako'y po'y nag-aral ng high school, ay na-accelerate po ako at dineclare po ako na valedictorian sa aming eskwelahan. Eto na mga kapagsayo, good evening sa lahat. Ito na po, magsimula na tayo. Ako po ay namuhay ng isang simpleng buhay. Itinda po ako ng ulam, nagpapahulagan kung ano-ano. Inaangkat ko lang po yung puhunan ko since po akong nag-asawa. Hanggang sa ngayon, ako po ay balo na. At ngayon po, ikwento ko po sa inyo ang buhay ko. Napakagandang kwento. Ako po lahat po ay nanggaling po sa Bombay, ang aking puhunan. Lahat po yan ay galing sa Bombay. Unang hakbang ko po sa aking buhay ay nangutang po ako sa Bombay para magkaroon ng puhunan sa aking hanap buhay nung ako ay bago pa lang na ikasal. Ang aking hanap buhay po ay nagtitinda ng isda sa Mandaluyong at nagpapahulagan po ng kung ano mga RTW, mga alahas at pera. Pero po yun ay angkat ko po yun. Una ko pong sinalihang lending ay yung First Woman Credit Corporation or FWCC nung araw. Ako po ay nag-edad ng 18 years old pa lang. Ako po ay nakapagpatayo po ng magandang isang hanap buhay na lending, yung ATM Lending Corporation. Yun po ay 3 kaming magkakaibigang tinayo po namin yan. Ay doon po boom yung aming ngunit hindi po kami nagtagal na magkasama doon sa aming hanap buhay na isang lending kasi nagkaroon po kami ng kanya-kanyang problema. So naghiwalay-hiwalay po kami. Kaya nung time na po ay nagkaroon po ako ng sariling pwesto doon sa Producers Market ng Mandaluyong, kaya doon po ako ay nakapag-asawa. Nung nakapag-asawa po ako ay nagkaroon po ako ng 3 anak at 3 anak muna. Ngayon ay kasagsagan po yun ay malakas kumita, siyempre, ganun po talaga, kailangan po natin mag-invest. Kaya una pong invest ko po ay yung aking bahay sa Cavite, ngunit isa po yung duplex lang. Mahirap lang din po yung bahay na yun kasi hindi po natin na tuluyan hanggang sa ngayon kasi malayo po sa Kabihasnan. Pangalawang hanap buhay po, ito po yung nagtitinda kami ng kainan ng isang maliit na karinderya. Doon din po sa Mandaluyong at hanggang dala-dala ko po hanggang dito sa Malabon. Nalipat po kami sa Malabon dahil po yung mister ko ay lahi po niya at yung kanyang mga kamag-anak ay nandito sa Malabon. Na nandito po kami sa Malabon ay gipit na gipit po kami. Kahit po kami ay nakapupundar na ng isang bahay, pero hindi po kami nagtagumpay kasi may anak na po kami, puro gatas po. Ngunit hindi po namin yun pinagsisihan kasi darating po talaga sa buhay ng tao ang mga ganong sitwasyon, mga kapaksew. Kaya doon po kami
namuhay sa Cavite. Ngunit bumalik po kami dito sa Malabon. Dito po kami nagtagal at dito po kami nagtayo ng aming maliit na karinderya na hanggang sa ngayon po ay nakatayo pa rin dyan sa maliit na gutter sa may Block 46 po sa Malabon po. Ayan po. Ito po yung kwento. Pangalawang po, una po namin hakbang dito ay ako po ay nangutang sa Bombay. Ang Bombay ko po ay si Rocky. Si Rocky po ay nagpautang ng 2,000 pesos sa akin. Yung paunang utang, ayun po ay pinuhunan ko po yun sa pagtitinda ng ulam. Kaya hanggang sa ngayon po, hindi ko makalimutan yung Bombay kasi siya po yung unang tumulong sa akin dito sa Malabon. Kung saan-saan po kami nakikituloy, wala pong ilaw, walang kuryente, walang tubig po yung aming, ay may tubig ngunit walang kuryente at wala po kaming higaan. Tagpi-tagpi lang po yung aming tinirhan nung araw. Yun. At umabot po kami ng 5 taon dito sa Malabon ay nakapagpundar din po kami ng bahay. Ito po yung bahay na tinirhan ko ngayon. Ito po yung una kong pundasyon, 2005. So ito pong bahay na to is edad kong 32 years old ay bili po ako. Ito po ay nanggagaling din po sa Bombay. Pero may mga kapitbahay po ako, hindi ko sila ganong kakilala, kako-close, pero po nag-volunteer po silang magpautang ng pera sa akin. Nung ako'y bumili ng bahay na to. Ito po yung bahay na to. Ito po yung mga taong nagpautang sa akin, sila baby, buong kapatid ni aking Maring Rowena Canales at saka si Indesilia Caran. At marami pa pong ibang nagpapautang at mayroon po akong kunting ipon na 5 pesos a day, umabot po ng 50 mil, dinagdag ko po yun. At ang iba po ay ipinangungutang ko po sa Bombay. Kaya hindi ko po talaga maiwasan ang Bombay. Nung time na po ay nakaraos po ako hanggang pong naibayaran ko na po yung mga utang na yon ng kulang-kulang 400,000. Kaya ito po yun, napapagawa ko po unti-unti. Galing din po sa lending at Bombay. At nagkaroon na rin po ako ng mga batang nag-aaral ng kolehiyo at galing po yun sa Bombay. At sila po ay puro tapos. Yung 3 kong anak. Ngayon po nagkaroon din ako ng 2 kambal na anak. Ngayon po ay nasa grade 6 student po sila, pupils. Kaya yes, student po. Kaya ngayon po ay nagkaroon po ako ng panibagong bahay doon po sa dulo, kaya hindi ko po nasikaso sa ngayon. Medyo tagilid nga po kasi siyempre maraming gastusin. Kaya sa madaling salita po, hindi natin pwedeng baliwalain yung Bombay. Ito na po. Ito po yung mga listahan to ay mga Bombay po. Ito Bombay. Ito po hindi. Pautang ko po yan. Ito po ay lahat ay Bombay. Mayroon pa po akong lending. Ito po may mga lending po ako. Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Kaliwat kanan po yung bayaran ko sa araw-araw. Sana naman, ito na nga po. Ito po yung listahan na to, puro Bombay at lending po. Ito po, ganito po kakapal. Alam niyo po kung ilan sila sa araw-araw na niningil sa akin? 17. 16, depende po. Hindi ko po yun sila nahulugan sa ngayon kasi nang maayos. Kaya po, nagpasya po ako, itigil ko na ito. Kasi parang nahihirapan ako. Kaya lang, hindi ko naman po sila pwedeng sisihin kasi ako po ang may gawa nito. Tulad po nito, mga lending po yan, nilending po yan. Kasama ko po sa buhay talaga sila. Since po akong naghanap buhay hanggang sa ngayon. Kaya lang po, nagkaroon ako ng wishes ngayong 2025 na ay lahat ng ito ay babawasan ko po. Bakit po? Dahil po sa kadahilanan na gusto ko pong magkaroon ng ipon. Hindi naman po ako nagsisisi kung bakit ko po pinasukan ito kasi lahat pong 5 bahay ko ay galing sa Bombay. Tapos yung mga anak ko, 3 galing sa Bombay. Nairaos ko yung mga kapatid ko, mga mama ko, tatay ko dahil sa Bombay. Nairaos ko lahat po ang lahat-lahat po na mga problema ko sa buhay, sa pamilya ko dahil sa Bombay. At nagkaroon po ako ng sasakyan ngayong araw, yung taon ng 2024, wish ko rin po yun, nakamit ko po rin, yun po ay galing din sa Bombay. Pero hulugan po yun, pero at least po, nakamit ko rin yung wish ko. Ang wish ko po ngayon 2025, alisin ko po ito lahat, hindi naman, hindi po siguro kaya kung lahatin ko, mga 5 lang iiwan ko. Para makapag-ipon ako at makapagbayad po ako dun sa mga utang luma. May mga utang din po ako 100,000, 100,000, 100,000, may 200,000 pa mahigit. Pero yun po ay iniisip ko. Kaya wag po kayo matatakot, lahat po yan ay kaya kong hulugan kapag wala na po ito. Ayun yun po yung wish ko, kaya konting tis-tis lang, konting unawa lang sa lahat. Kasi unawain sana ninyo ako dahil ako po ay nag-isip din.
At doon din po sa mga may utang, sana naman po, huwag nyo naman akong kalimutan. Itong notebook na to, hindi ko nababanggitin. Ay naghalaga po ito, ang laman ay nasa 400,000 piso. Ito po ay pautang ko po yun. Halo-halo po ito. Mayroon mga gamit, mayroon po yun. Pero, kaya po, magkaiba po yung utang at pautang. Kaya, alam niyo mga kapagsiw, napakasarap talaga ang buhay kapag iyan ay may napupuntahan yung mga utang mo. Hindi naman po tayo nangungutang kung wala pong dahilan. At hindi po natin pwedeng tipirin sarili natin kung nahirapan. Kaya mga kapagsiw, lahat pong yan ay totoo. Hindi po ako nagsisinungaling. Kaya, thank you very much sa mga bumbay ko, sa mga lending ko, kung sino po yun sila. Sana manawaan nila at kung ako hindi nakukuha sa inyo sa taong 2025, manawaan ninyo ako. Gusto ko na pong makapag-ipon dahil mahirap po na magkaroon tayo ng problema at magkaroon po tayo ng aberya na wala ka pong ipon. Sa totoo lang, hindi po natin kasi maiwasan yun. At lahat ng problema, kung pag mayroon kang problema, sa Bombay ka nakakasa, ang hirap kaya. Kaya please lang, unawain natin muna ang isa't isa. Hindi po ako nagpabaya at sana naman sa mga taong may atraso sa akin, kunting tulong lang at makaunawas kayo sa akin. Kahit papiso-piso, tanggap ko po yun. Thank you very much and good evening sa lahat mga kapagsiw. Ako po si Bibit Gabasa. Paki-like, share, and subscribe my YouTube channel and follows my account of Facebook. Thank you very much and good evening and Happy New Year! Shout out sa lahat. Thank you and have a good day and God bless us. Bye-bye.